So hello no, ngayon no, ito ay pag-usapan itong tungkol sa mga taong hindi nananampalataya or nananalig kay Kristo bilang Savior na tagapagligtas. No, so ito ay babala, itong message na ito ay warning na sana kayo ay magbalik sa ating Panginoon si Kristo. Na si Kristo ang sugo na pinadala ng Diyos Ama upang sa pamamagitan niya tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at magiging daan at mayroon tayong daan na si Kristo patungo sa Ama. Dito sa John chapter 8 verse 42, sinabi niya dito, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iniibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nanggaling, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan kundi isunugo niya ako. So, klaro, kung iniibig niyo raw ang Diyos, iibigin niyo si Kristo, susunod kay Kristo, ibigin niyo si Kristo. Ngunit ang mga tao nagsasabi, iniibig namin ang Diyos, ngunit hindi nila tinanggap si Kristo. So ano ngayon? 'Di ba? 'Di ba sabi niya dito, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. So si Kristo ang isinugo ng Diyos Ama upang sa pamamagitan niya tayo ay magkaroon ng daan patungo sa Ama. May relationship tayo doon sa ating Diyos Ama. Ngunit ang mga tao, sabi nila, hindi kami maniniwala sa iyo. Doon kami diretso sa Ama. So dito sabi dito, bakit din niyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? No, so, ayaw nilang tanggapin ang itinuturo ni Kristo. Ang gusto ng mga tao, direkta sila sa Ama, hindi sila naniniwala kay Kristo. Noong unang panahon, ang mga eskriba at mga parisiyo, mga sa mga kautusan, hindi sila naniniwala kay Kristo. Inuusig nila, binabato nila, gusto nilang patayin. Hanggang ngayon sa kasalukuyan, marami pa rin mga tao. Itong mga tao ngayon na hindi nananalig kay Kristo, ganun din ang mga tao noong unang panahon. Itong mga dugo nito, ganun din. Itong mga generation nito, ito yung mga anak ng mga tao noong unang panahon na hindi sila nananalig kay Kristo. Sinabi dito, ang diablo ang inyong ama. So, ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lamang siya ay mamamatay tao na. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Sapagkat nagsasalita siya ng kasinungalingan. Nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan. Sapagkat siya ay sinungaling at siya ay ama ng sinungaling. So, nagsinasabi dito ng ating Panginoon Kristo, babala niya doon sa mga taong hindi nananalig o naniniwala sa kanya. Sabi niya sa mga taong hindi siya tinanggap, ang diablo ang kanilang ama. So kung kayo hindi nyo tinanggapin, hindi kayo nananalig kay Kristo, ang diablo ang inyong ama. Si Satanas dito, sinabi dito ng ating Panginoon Kristo, siya ang ama ng kasinungalingan. So sa simula pa lang, siya ang ama ng kasinungalingan, ang diablo. So dahil ayaw nyong maniwala kay Kristo, ang diablo ang inyong ama. Kasi nga, mas sinusunod ninyo ang kanyang turo, ang kanyang aral na kasinungalingan upang hindi kayo manalig kay Kristo. Ang gusto ng inyong ama ay siyang gusto ninyong gawin. Kaya ginagawa ng bawat taong ito na ayaw maniwala kay Kristo, ginagawa nila ang gusto ng ama nila, ang diablo, na huwag kayong maniwala kay Kristo. Usigin ninyo, pati yung mga taong sumusunod kay Kristo. So mag-ingat po kayo kung sino ang inyong pinapanigan. Sinong Diyos na sinasamba nyo, baka hindi nyo namamalayan no na doon na pala kayo nakapanig sa demonyo. Dito naman sa kasulatan, patungkol na gusto nilang patayin si Kristo, no? Gusto nilang patayin si Kristo. Itong mga Muslim, no? Ayaw maniwala din kay Kristo, anti-Christ. Ang nila, Allah, gusto nilang pamatayin yung mga Christians. No, so ganun din yung mga taong INC, Judaism, Jehovah's Witness at marami pang iba na mga anti-Christ religion. Hindi ninyo naintindihan. Gusto kong malaman nyo, no? Sa panahon noon, sa wala pa si Kristo, doon direct tayo sa Ama. Direkta tayo sa Diyos Ama na manalig. Ang kaligtasan na sa Kanya. Ngunit ang mga tao hindi nakakilala sa Diyos. Kaya pinadala niya ang kanyang bugtong anak na si Kristo na upang sa pamamagitan niya ang manalig at mananampalataya at maniwala sa kanya ay maligtas. Ipinadala ito ng Diyos Ama upang sa pamamagitan niya tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon tayo ng daan patungo sa Diyos Ama.
Si Kristo na mismo ang nagsabi, klarong-klaro ang kanyang sinabi. Ano sabi niya? I am the way, the life, and the truth. No one comes to the Father except through me. So wala daw makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya, kung hindi dadaan sa Kanya. So, yung sinasabi niyo, didirekta kami sa Ama, hindi kami dadaan kay Kristo, maliligaw kayo. Maliligaw kayo. Pagdating doon sa Ama, isa lang ang itatanong sa inyo. Naniwala ba kayo sa aking anak na sinugo? Hindi. Hindi kami naniniwala doon. Ang kasulatan mismo ang nagsabi, dito sa mundong ito, walang ibang pangalan na binigay ng Diyos Ama na siyang ikaliligtas ng bawat tao, ang pangalan lamang ng ating Panginoong Kristo. So mag-ingat kayo kung sino ang inyong pinapanigan, ang inyong sinasamba, pinupuri, mag-ingat kayo. Kasi dito sa kasulatan, kung hindi kayo susunod sa mga kautusan ng Panginoon, kung hindi kayo maniniwala sa sampalataya o manalig kay Kristo Jesus na ating Diyos at tagapagligtas, kayo ay mga anak ng dyablo. Hindi ako ang nagsasabi niyan, kundi ang Panginoon, ang ating Panginoon Kristo. Ang kanyang salita, kumbaga kung i-compare natin sa mga type na yan, naka-bold letter yan, klaro-klaro. Dito sa kasulatan, sinasabi dito, pagkatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Ngayon, so sa wala pa raw, sa hindi pa raw ipinanganak si Abraham, si Kristo ay siya na sa simula pa lamang. Sa simula pa lamang, andyan na ba si Kristo? Wala. Sinong nandoon? Ang Diyos. Di ba ang sabi niya, ako na. So ang Diyos at saka si Kristo ay iisa. Dito sa verse, klaro din sinabi niya, may sinabi sa dito, I in the Father is one. Ako at ang Ama ay iisa. Ngunit ang mga tao ay hindi naniniwala sa Kanya. Dito sa John chapter 1, anong sinabi dito? Pumunta siya sa kanyang bayan. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit ang kanyang bayan ay hindi tumanggap sa Kanya. No? Ang salita ay Diyos. At ang salita na yun ay nagiging tao. So si Kristo at ang Diyos ay iisa. Hindi ba ito maintindihan ng bawat isa? No, so mag-ingat kayo kung sino yung pinapanigan, sinasamba ninyo. Baka pagdating ng panahon, isang beses lang ang buhay nadaraan. Baka pagdating ng panahon, ilalayo kayo doon sa presensya ng Diyos. Kasi nga, hindi kayo nananalig sa isinugo ng Diyos Ama na si Kristo. Maraming mga tao na mga antichrist ngayon na hindi naniniwala o nananalig kay Kristo. Tuwang-tuwa pa sila ngayon. Nag-aksaya lang kayo ng panahon ngayon sa inyong pagsamba. Every Sunday, every Merkulis, or ano pa man, nag-aksaya lang kayo ng panahon ninyo. Kung hindi si Kristo ang pinarangalan nyo, kung hindi si Kristo ang nagiging sentro sa inyong pagsamba, kung wala si Kristo sa inyong pagsamba, kung para sa inyo, tao lamang siya, at hindi sa pamamagitan niya ang kaligtasan, basura ang inyong ministry. Yung pagsamba ninyo, yung worshiping ninyo every Sunday, o anumang araw na yan, halos everyday, useless yan, nag-aksaya lang kayo ng panahon. Kasi nga, ang sinasamba ninyo dito ay hindi ang Diyos, kundi ang inyong Ama at Diyos, mao ang dyablo, na siyang dyablo. No, so hanggang dito na lang noon. God bless everyone.